Kasi most likely pag wala tong pattern na to, never ever ako nagtitrade. Ito rin yung reason kung bakit ako merong magandang win rate. So check mo tong pattern na ito. So ang tawag dito, okay, is ang head and shoulders. Hello, what's up? So sa video na ito pag-usapan natin kung ano na bang mga points yung mga kailangan mo bago ka pumasok sa isang trade. At kung ano ba yung mga confirmation para malaman mong sigurado ka na ba sa trade mo. Pag-usapan natin mga iba't ibang klase ng area of alignments at meron ako ituturo sa'yo na isang pattern na ito yung reason kung bakit sobrang daming mga profitable traders sa TNT at sobrang daming funded traders. So, ready ka na ba? Let's go! Yo, what's up? So, hindi tayo ngayon sa isang trade ko last week. So, dito tayo sa EuroCAD. So, paano ba ako tumitingin ng mga trades ko? Unang-una, kailangan ko talagang ibida yung May Trader kasi dito talaga ako nakarely. So, meron tayong tinatawag na May Trader sa loob ng ating Mate portal, no? So, if you want more details about Mate Radar, ayan, meron tayong link somewhere sa baba. So, pinakauna kong tinitignan is yung Mate Radar. So, dito ngayon sa Mate Radar, ayan. So, hanap ako ng, ayan, lalagay ko yung strength ng 5. And then from there, i-check ko isa-isa itong mga currency pairs na to. At last week, wala na siya ngayon, nakita ko last week na bearish ang EuroCAD. So, that's my first point. Or, pwede natin sabihin na first confluence. So, lalagay natin Mate Radar. Yan, lagay natin Mate Radar. Number 1, Mate Radar. Radar. Bearish ang EuroCAD. Alright? So next, nung nakita ko na bearish ang Mate Radar sa EuroCAD, chinek ko siya. And then ito yung nakita ko. So syempre, tumitingin ako from the higher time frame, which is yung 4-hour time frame. Nung nakita ko tong pattern na to, nakita ko ng ito yung sinasabi ko sa yung pattern na very important kasi most likely pag wala tong pattern na to, never ever ako nagtitrade. Ito rin yung reason kung bakit ako merong magandang win rate. So check mo tong pattern na ito. So ang tawag dito, okay, is ang head and shoulders, diba? Very basic lang, head and shoulders. So meron tayong shoulders, may head, may left, may head, may right shoulder. Alright? So, kung gusto pang mas makita siya, pwede natin i-zoom in sa 1 hour at doon mas kitang-kita na meron talagang shoulders, may head, and may shoulders pa dito. So, pwede natin lagay ulit. Number 2, okay, factor or confluence is head and shoulders. Actually, head and shoulders, reversal pattern yung tawag dyan. So, pattern lagay natin. So, bakit reversal pattern? Very, very madali lang. From here, diba, pataas siya. Nagkaroon ng head and shoulders. So, most probably, pababa na yan. So, pero hindi naman pwedeng pag nakita ka ng ganitong pattern, magsisell ka na kagad. Or pag nakita ka ng inverse na head and shoulders, magbabay ka kagad. Hindi. Hindi ganun na. So, may mga iba't ibang factors. Kailangan may confluence din. Okay? So, again, ano yung confluence natin? Ito, may Radar and another head and shoulders pattern. So, Coach, bakit hindi tayo dito? Yan, isa sa mga tanong ng mga students natin. Siyempre, pinakamaganda talaga is dito siya manggaling. Kaya lang, ang nangyari is, dito pa lang gumawa na siya ng head and shoulders. So, wala ng mga buyers na present. So, kung titingnan mo dito, maganda siya. Sa baba, maganda yung pagtaas, malakas. Pag dito medyo sakto lang, then bumuelo ng onte, then umakyat ulit. So, kung malakas pa talaga yung mga buyers, dapat hanggang dito aangat pa yan. Pero ang nangyari is, from here, ganun na lang ulit. Same na lang yung resistance nito and yung support nito. Alright? So, ibig sabihin nun is, humihina na yung mga buyers. So, baka papunta na yung mga sellers. So, ulit lang, bakit dyan ulit yung resistance? Again, kasi dyan nag-form ng head and shoulders. And at the same time, meron tayo ditong semi na supply level. Ibig sabihin, dyan nagsimula na malakas na impulse bearish candle yung previous na price. So, meron na tayong head and shoulders pattern. Meron pa tayong, ayan, supply level na maganda. Alright? So, if you want to know more about supply level, baka meron tayong video, search nyo lang TMT supply level. So, ano pa? So, ano pa yung mga hinihintay natin na pattern? Siyempre, ito. So, nakita na natin na, yes, bearish siya talaga. May trader bearish, may head and shoulders pattern, at supply level siya. Ngayon, i-check na natin kung kailan tayo papasok. So, pumasok ako after nito. Okay? So, nakita natin na from here,
mabagal umangat, dahan-dahan, and then nagkaroon ng head. So, pwede mo sabing head or pwede mo rin sabihin na liquidity sweep. Okay? So, yung mga ICT traders, sinasabi na liquidity sweep, ang ibig sabihin lang naman nun is hinahunt yung mga stop loss dito or yung mga buy stop order. Kung hindi mo masyadong gets yun, huwag ka muna masyadong overwhelm. Basta, isipin mo na lang, it's ahead. And usually, lumalagpas yan sa ating resistance or support level. So, ayan, katulad yan, lumagpas siya. Okay, so, kapag naman support level, ayan, so ito yung mangyayari dyan. Pag support level, lalagpas naman siya sa support level. Ayan. So, dito tayo pumapasok kapag buy. Okay? Ayun nga pala pahabol. So, bago tayo mag-move forward, tinanong din pala ng mga students na, Coach, nag-EMA ka ba? Pwede naman. Sige, tingnan natin yung EMA. So, nilagay ko yung indicators, then EMA 200 to. And then, kung titignan mo, ayan, it acted as a dynamic resistance din. So, pwede mo rin ilagay yun as your confluence. Pero ako, hindi ko naman kinailangan na yun ilagay. Pero, why not, diba? Additional confluence. EMA 200 resistance. Okay? So again, going back, ayan. So nagkaroon ng liquidity sweep dito or gumawa ng head. And then kung titingnan mo, ito yung previous low. Ayan. And then, ayan. Binibreak na niya. Binibreak na ng price yung previous low. Ibig sabihin, sellers are in control. So binbreak plus meron pang magandang red na candle dito na impulse move na sobrang lakas. Sige, sulat natin. Break of support. Okay, so break of support. So ito, binrake nga to. Ayan. Number 6, lagay rin natin na big bearish candle. Which is ito naman, big bearish candle naman talaga yun. So ito yan, yung big bearish candle. So ayun, ang dami na nating confluence. Sa 6 na. So ano na lang gagawin natin? Pumasok na tayo. So yun na nga, pumasok na ako sa trade na to. And then, pumasok ako dito ng around 7 p.m. So, anong oras siya na TP? Around, ayan, so ito. Sige, kwento ko lang din yung nangyari. Sige, bago yan, alisin muna natin to. Yan, kwento ko na lang din yung nangyari. Usually kasi, ang gusto ko sana, syempre, ang gusto natin lahat, pagkapasok natin, TP agad. Pero hindi naman laging ganun. Until okay pa talaga yung trade mo. And kung nasa plan mo na huwag mong gagalawin yung trade mo, mag-set and forget ka, talagang huwag ka na masyado mag-isip, no? So, ang kagandahan naman dito is talagang gumagawa siya ng mga lower lows. So, alam ko talaga na sellers are in control. And gumagawa rin siya, syempre, ng mga lower highs. So, ayan. So, again, kung medyo naglalaro yung price sa ganyan, tapos yung strategy mo is set and forget, hayaan mo lang talaga. Huwag mo nang pakailaman. Alright, so, ano nangyari? Ayan, nagtipid tayo ng around 8 p.m. the next day. So, parang around 24 hours. So, okay rin, no? Isang araw po. So, natin ano nangyari dito. Tanggalin ko na yung replay. Ayan. So, yun na nga ang nangyari. So, Coach, bakit hindi ganun? Ba't hindi hanggang 3? Okay, sayang. Sana, hindi may extra ka $1,500 or $2,000. Pero, okay na ako dito. Kasi, based sa data ko, isang swing lang talaga kinukuha ko and most probably 1:2 na yung pinaka-perfect. Ang ayaw kasi sana mangyari is for example lang, ganito yung ginawa, ganito yung nangyari, di ba? Ang lalim na, hindi naabot yung TP, bumalik. Yan yung pinaka ayoko mangyari. And ayoko na rin mag-trade manage. Ibig sabihin ng trade manage, pag nasa loob ng trade, mag-iisip ka kung aalis ka ba or magsistay ka. Ayoko na ng ganun. Gusto ko set and forget lang. Kaya okay na ako sa 1:2 na risk to reward ratio. So, ulitin ko lang may trader bearish, tapos meron tayong head and shoulders sa pattern, plus nasa supply level, which is ito. Ayan, magandang level na yan. And meron ding EMA, EMA 200 na resistance. O, diba, dahil mo ng confluence. Plus, may break of support. Ayan, dito, nabibreak niya. And then, may big bearish candle. So, yan yung mga pwede nyong isama rin sa trading plan nyo, lalo na kung ang nangyayari sa inyo is ganito. So, hindi naman malabo talaga mangyari to, pero may iwasan natin kung meron tayong magandang mga confluences. For example, ayan. Pumasok ka dyan sa trade na yan, tapos biglang umangat pa, tapos dito siya bumaba. Yun yung mga ayaw natin mangyari, nakakainis. Tama na sana yung bias, pero mali pala yung area of alignment natin. Make sure na hindi ka lang masyado nakaasa sa isa. Okay, at least sana dalawa. So, ilang para sa video na to. I hope marami kang tutunan. Kita tayo sa next.